Good afternoon, everyone. Good afternoon, grade 8 students, and good afternoon, Tutor Marky. How are you doing today? Hello! Isang agamising na hapon po sa ating lahat. Agamising na hapon po, Tutor C. Ayan, I am doing good, Tutor C. Kayo po, kamusta? Very well, very well. Kaya lang galing nga ng school, medyo Ayan. Yan, parehas buti po ka tayo, pa, Tutor Tutor C. Marky. Buti ka pa, fresh ang itsura mo ngayon. At pongkan na pongkan at papunta ng Shopee ang aking damit ngayong hapon, di ba? Hello Yes. po sa ating mga kabidaghang grade 8 learners, teachers, and parents no, na nanonood at tutok na tutok po sa ating online tutorial this afternoon, Tutor Z. Yes, very good, Tutor Marky and everyone. Yes, so welcome you all to Itulay Online Tutorial together with Tutor Z from SDO Tarlac Province and I am Tutor Marky from SDO Bulacan. yes, that's Monday lagi po, no? 1:40 to 2:20 p.m. Medyo maaga lang po tayo ngayon kasi excited kami ni Tutor Marky. Well, Tutor Marky, of course, ito yung paborito nating part na nakakaubos ng oras natin. Ayan. And of course, your honors. Yeah, so comment your school, your name of your, and also your name of science teacher. Good afternoon kay Stephanie Gail Valdez watching from Santa Lucia High School, kay Lea De Vera from Ramon National High School, grade 8 Mahogany, Junea Marie Dicdoden, Felipe from Ramon National High School, kay Aaron Ace Milo, a familiar name, kay Christopher Respicio, hello there, kay Yulina Viernes, kay Beverly Joyce Lungayan, ayan, familiar din po, Tutor Z, kay Kurt Ivan Vinoya, kay James Chu, kay Laika Galang Pagdanganan, ayan, from SDO Bulacan, kay Maria Cristina Calaminos from Ramon National High School, 19 seconds, Apple Frias, kay Trisha May Marcelino, Karil Cantano, G. Antalan, kay Cristel Jade Antonio, ayan, from Katrina Santiago, 9 seconds, Charmaine Rivera, hello there, kay Kayla Casas, kay Rod, Levy, ayan, and 1, ayan. Alright, so thank you so much. And of course, Tutor Marky, syempre, part sila ng ating experience today. Kaya babalikan po namin kayo mamaya, okay? Yan. So comment lang ng comment dyan. And Tutor Marky, anong masasabi mo dito? Ayan, so kasama pa din. Ayan. Kasama pa din, okay. Yes, Tutor C, and mabanggit lang natin sa ating mga viewers, sa ating mga grade 8 learners, Tutor C, tayo po ay naka 2,000 na viewers last week. Ayan, congratulations. Kaya po, sana makapasok pa rin po tayo, Tutor C, sa top 25 most viewed episode. Ayan. That is correct. And Tutor Marky, tulad ng lagi natin sinasabi, it's not about the numbers, kundi yung appreciation at saka yung marami na tayong natutulungan, di ba? Yes. At saka, Tutor C, last week yata nakabasa ako dito sa ating comment section from Davao. Talaga naman. Wow! Diba? Alright. Okay, so let's go ahead. At paano naman to, Tutor Marky? Siguro it's time na to power up. Okay, meron tayong tinatawag na power sharing grade 8 learners, teachers, and students. Talaga namang paki-share po ang ating online tutorial session. Paki-like, paki-share. So, bibigyan ko po kayo ng 10 seconds para i-share ang ating online tutorial session. So, it will begin in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Ayan, paki-share ang aling online tutorial session. Please, para mas marami po tayong maabot na grade 8 learners and also sa mga parents, sa mga kamag-anak nyo at para mapanood nila at matuto ngayong hapon. That is correct, Tutor Marky. So magtulong-tulungan tayo para malampasan natin to. May babalitaan ko naman, malapit na, di ba? Malapit nang magkita-kitang muli. Ayan, di ba? Magandang balita po yan. No? Hello sa mga taga-Partida National High School there. Ayan, nakikita ko punong-puno from Partida, from San Miguel. Ayan, nakikita ko po from San Miguel, Bulacan. That is correct. And Tutor Marky in grade 8, katulad ng pinag-usapan po namin ni Tutor Marky, no? Yung siksik, ano bang tamang term? Siksik liglig? At umaapaw. That's because class, iba na kasi yung topic next week. Kaya yung module na gagamitin namin ni Tutor Marky ngayon, 2 lesson, isiniksik na namin dito para matapos na natin. Anyway, Tutor Marky, yung mga important pointers lang naman yung kukunin natin para masagutan nila yung mga activities nila, di ba? Ayan.
Yes, and for today, everyone, Science 8, quarter to week 4 na po tayo ngayon. Imagine, week 4 na tayo, parang kailan lang. Tapos Pasko na, di ba? Oh, di ba? Understanding Typhoons po tayo with Tutor Z and Tutor Marky. So, hashtag natin, Typhoons lang. So, yung Yes. hashtag natin, may isasabit sa balita. So, ibig lang sabihin yan, mga grade 8 learners, bakit may pa-hashtag si Tutor C, hashtag typhoon? So, meaning to say, yung magpipicture po kayo ng kayo ay nanonood ng ating online tutorial session or ano yung mga insights nyo, ano yung mga natutunan nyo Yes. sa ating online tutorial ngayong hapon, tapos paki-upload lang nyo sa yung mga Facebook account. So, gamit lang po yung hashtag typhoons for this afternoon. Nung nakaraan, Tutor C, marami ako nakitang nag-post ng kanilang mga hashtag. Ang last week yata ang hashtag natin ay earthquake waves. So ngayong hapon, grade 8 learners, hashtag typhoons. At mamaya, Tutor Z, makikilala natin kung sino yung mga nag-upload at nag-share ng ating online tutorial session ngayong last week. That is correct. And tandaan nyo guys, ang ginagawa natin dito, hindi lang naman para sa Facebook, kundi di ba ma-encourage natin yung iba na kahit ganito yung ginagawa natin na learning from home, studying from home, Tutor Marky, nakakagana pa rin mag-aral, di ba? Kasi para sa future niyan, hindi naman para kay teacher eh. Alright? Yes, so Tutor Marky, ipakita natin ito ang ating module for today. That's why ang title natin ay Understanding Typhoons. Pero Tutor Marky in grade 8, dalawa nga po yung lesson na laman niya na pipilitin natin makover today. Okay? So for quarter 2, week 4, Tutor Marky, anong ating goal for today? Ayan, so for our most essential learning competency, ito po ay para at the end of this session, so you will be able to explain how typhoons develops and how it is affected by landforms and bodies of water. So, Tutor C, kumbaga dito po sa session natin ngayon, tayo naka-experience tayo ng typhoon. So, kumbaga, paano nade-develop yung typhoon? Tama po ba, Tutor C? Correct. That is correct. And also, Tutor Marky, yung pag-track natin, yung habang dumadaan siya, and also dapat maintindihan natin yung mga signal. Kasi for example, sinabi sa balita, signal number 2. Tapos yun lang ang sinabi, ano ibig sabihin nun? So dapat alam din po natin yon para makapag-kilos tayo ng tama. Okay? Alright, Tutor Marky, makikita nyo grade 8, di ba? Week 4 tayo, pero yung milk natin is week 4 and 5. Kasi pag nilocalize kasi ito, hinahati ito sa 2 week, Tutor Marky eh. Pero dahil iba nga ang topic natin next week, isinaksak na natin lahat. But before we start, of course, para maganda ang flow natin, Tutor Marky, ano ang ating mga reminders? Alright, so ito grade 8, makinig po tayo. So for our number 1 reminder is to take the pretest prepared at the beginning of the module. So therefore, you're going to answer, so pwedeng sa papel or pwedeng directly sa ating comment box para syempre mabasa din namin ni Tutor C. Second reminder is to take time in reading and understanding the lesson. Follow instructions carefully. And number 3 reminder, use a clean sheet of paper for your answers in each activity or assessment. Gaya nung sinabi ko kanina, pwede kayong mag-comment directly sa ating comment section or comment box para mabanggit din namin, Tutor C, ang inyong pangalan at name of your school. And last, sa ating slide na to, try to recall and connect the ideas that you had in your lower years. Ayan. That is correct, Tutor Marky. And of course, Tutor Marky, let's all be honest kasi it's not about the numbers, guys. Ako nga, kahit magkamali ang aking mga estudyante, okay lang. Ang mahalaga is yung interest mag-aral, tapos nagte-training sila, di ba? Yun ang importante. So be honest kasi kami mga teachers, hindi namin masusukat or maipiprepare yung kailangan kung hindi namin alam kung nasaan na kayo, di ba? Don't hesitate to ask kasi syempre kung naguguluhan kayo, bakit kayo magpapas ng papel, kailangan naintindihan nyo ng maayos ang lesson before you pass your papers. Take the post-test because dyan na kayo gagrade ni teacher, of course, pagkatapos ng lesson, and you can check your answers in the activities, self-assessment, and post-test kapag tapos na lahat, of course. Wag during na nagsasagot. Okay? Alright, so Tutor Marky, mamaya pagkatapos ng review ay daanan muna natin sila ulit. Baka kasi marami tayong mga bagong bisita. Pero ano ba yung mabibigay mong mga notes mula sa nakaraan nating lesson? Alright, thank you po, Tutor C. So for our review ng ating week number 3, yung pinag-usapan natin grade 8, so syempre yung mga iba dyan nagsasagot pa ng module. So as a review ng ating week 3, ang topic kasi natin is all about Earth
waves. So yung earth waves, ito yung other term, Tutor C, ng seismic wave. So kapag sinabi natin seismic wave, ito yung mga waves na nanggagaling sa loob ng sa gitna ng ating mundo na gusto lumabas. So ito yung nagiging sanhi kung bakit tayo nagkakaroon ng earthquake. So Tutor Z, ito ay nahahati or it has two types, yung body wave at saka yung surface wave. So pag sinabi nating body wave, Tutor Z, ito yung mga waves or earthquake waves na na dumadaloy o nagka-travel sa ilalim ng lupa. So ngayon, at kapag sinabi natin surface wave, ito naman yung nasa surface, nasa ibabaw ng lupa. So ngayon sa body wave, Tutor C, may dalawang type siya. So ang una natin dyan is yung primary wave o yung tinatawag din nating P waves. So ito yung pinakamabilis na seismic wave. However, yung S wave or yung secondary wave, ito naman yung mas mabagal na wave compared dun sa P wave. So isa pa, mas mabilis lang kapag sinabi naman nating surface wave, sabi ko nga kanina, it travels only through the crust. And it has two types. Yung una dyan, yung love wave o yung tinatawag nating L wave. So ang movement naman ito is side to side. And another one ng surface wave is yung Rayleigh wave na kung saan ang movement naman ito is side to side and up and down. Ayan. So that is our topic last week, which is the week number 3. Yeah, very good, Tutor Marky. Yun nga, si Catlea Soriano, sa naalala niya, seismic wave. Si Francine De Leon Panalangin, P waves and S waves daw naalala niya. Eliza Nicole, P Sawal, P waves and S waves. So before we go and discuss the new topic, Tutor Marky, sige, tingnan muna natin, baka may bago tayong mga bisita dyan. Ayan, Tutor C, kanina nga. Teacher C, dahil kayo po ang main tutor ngayon, ako ay taga-sulat ng mga, ayan. Yes. May papel ako actually, kung nakita mo kanina, may mga naghahanap ako ng ballpen kanina. So ito yung mga nakita kong bagong school na nakikita ko sa ating comment section. Hello po sa Pulong Buhangin National High School, sa Cupis National High School, welcome po sa ating online tutorial session, sa Alicia Vocational School, hello there, and also sa Santa Cruz National High School, Binacod campus. Hello there. And of course, syempre nandiyan pa din yung mga ating mga masugid na schools na laging nandiyan, ang Santa Lucia National High School, ang Ramon National High School, yung Partida National High School, and also yung LFG Diamantica National High School. Hello there. Ayan. Yes. Ang sarap-sarap pag nandito tayo, Tutor Mark. Para tayong radio. Nasa radio, no? Yes, yeah. DJ Z and DJ Marky is in the house. Hindi lang tayo nag-tutorial ngayon. Alright, so grade 8, are you ready, Tutor Marky? Are you ready for the new lesson? Okay, we are already, Tutor C, excited kami kung ano ba ang mga bagong kaalaman na matututunan namin ngayong hapon. Okay, so of course, Tutor Marky, magpainit muna tayo ng ating mga brain cells. I know, syempre, advanced learning, so mayroong mga bagay dyan na hindi pa natin alam, at mayroon din tayong mga bagay na makukuha from previous years. Diba? So what I know muna tayo, Tutor Marky, do the honors for multiple choice activity. Alright, so grade 8, ready na po kayo? So ito ang ating direction. Choose the letter of the correct answer. Write your answers on a separate sheet of paper or answer directly in our comment box. Alright, so let's start. Ayan, grade 8, ready na po for our question number 1. So, where do typhoons form? Okay, saan daw? Is it letter A, lakes, letter B, oceans, letter C, rivers, or letter D, streams? Alright? Yes, and Tricia Valenzuela, yes po, ready na daw siya. So, count where do 5. typhoons form? Uy! 4. Tutor Marky, on my end, Samantha Galman Fajardo, sabi niya, letter B. Meron pa ba dyan sa'yo? Ay, meron pa dito si J. Norby De Jesus. Ang answer niya is letter B, as well as Kayla Makapagal Casas. Ayan, si Card Capulong, Emmanuel Taroza, kay Jalen Rose Guzman, kay Charles Ganoy, hello there, kay Aaron Ace Milo, Stella Maris Lapus, they're all answer letter B. So, ayan. Are we going to reveal na, Tutor Marky? Yes, Tutor Z, please. Alright, so babalikan po natin kayo dyan sa comment section. Of course, it's oceans kung saan nabubuo yung
typhoon. Although napag-aralan na rin natin ito sa mga lower grades, di ba? Kaya nga sabi na ni Tutor Marky sa inyo, kung meron kayong mahihilang stock knowledge from previous years, ay pwede namang i-apply dahil pare-parehas lang yan. Nagle-level up nga lang, nadadagdagan, di ba, Tutor Marky? Kumbaga, upgraded, kumbaga. Yes, upgraded. Okay, so para sa number 2 class, makinig mabuti. Which weather disturbance develops in the Northwest Pacific Oceans? Okay, parang nakakalito yung question pero syempre pang Pilipinas lang naman ang pinag-uusapan natin dito kaya kung ano yung familiar, yun na yun. A. Blizzard, B. Tornado, C. Tropical Cyclone, and D. Tsunami. Ayan. So we are on number 2 question, right, Tutor Z? Yes, that's correct. Kumbaga, Tutor Z, kung Pardo, 2, letter C, and on your end, Tutor Marky? Ayan, si Kyla Macapagal Casas, ang answer niya is letter C also. Kay Estela Maris Lapus, kay J. De Jesus, it's letter C. Francine Panalangin is letter C also. And Katlea Soriano, it's letter C. And I also see Laika Pagdanganan, letter C din. So for this one class, grade 8, napakadali lang, syempre tropical cyclone kasi yan lang naman yung applicable sa atin, Tutor Marky, di ba? Hindi pa yata tayo nagkaroon ng blizzard eh. Kumbaga sabi ko nga, Tutor, kanina yung mga choices ito para nakikita ko sa mga pangalan ng mga ano yun sa mga rides. Yes. Blizzard, tornadoes. Ayan. Number 3, Tutor Marky. Ayan. Do not forget, remind ko lang bago ko basahin number 3, share tayo ha. Share. Okay, ng ating online tutorial session. For our question number 3, what is the other term for tropical cyclone? Ayan. So is it letter A, earthquake, letter B, tsunami, letter C, typhoon, or letter D, wildfire? Samantagal man Fajardo na naman, letter C. Nauna, Beverly Joyce Lungayan, letter C. Letter C. And how about you, Tutor Marky? Kasi hindi ko pwedeng galawin yung mouse ko, baka mawala sa PowerPoint. Ayan. So may nakita po ako dito from Francine De Leon Panalangin, letter C. Katlea Soriano, letter C. Jalen Rose De Guzman, letter C also. Kay Prince Lawrence Jose, ayan, ang sagot niya is letter C. Then, kay Laika Pagdanganan is letter C. Ayan, very good ang ating mga grade 8 learners kasi mabilis talaga silang mag-comment. Cyrus Mahmood. Nasaan na? Reyes, letter C. And the answer for this one, class, is letter C, typhoon. Very good. Last 2 na tayo, Tutor Marky. Alright. Sino ba to? Tayo, ikaw ba o ko? Ay, kayo na po, Tutor C. Ako nag-enjoy kasi ako, nawawala ako sa ginagawa natin. What public storm warning signal or PSWS sa wind speed of 160 km per hour? Lower grades na pag-aralan na po ito, but just in case nakalimutan nyo, pag-aaralan din natin mamaya. A, number 1, B, 2, C, 3, or D, signal number 4. Ayan. Kumbaga, Mang Tani, maraming salamat po sa iyong katanungan. Alright. Kala ko Kuya Kim. Alright. Okay, we are now on our question number 4. May nakita po kayo dito, Tutor C, si J. Norby De Jesus. Letter A ang kanyang sagot, which is 1. Kay Antricia Valenzuela, letter A also. Laika Pagdanganan, letter A. Kay Kimberly Prisaldo, ang sagot naman niya is letter... naiba yung kanya, tumaas na, hindi ko na nabasa. Okay, kay Bernadette Prisaldo, ayan pala, letter C. Emmanuel Tarosa, it's letter A. Kay Daisy De La Cruz, ang answer niya is letter C. So, kumbaga, Tutor C, may iba-ibang variants tayo ngayon, parang COVID lang, magkakaiba ng sagot. Okay. Yes. Ito maganda kasi makikita talaga natin yung competition. And of course, syempre, Tutor C, ito, ayan. So, hindi ko po siyempre palalagpasin to. Shout out kay Ma'am Nenita Martin Talentino. Talagang nakikisagot po siya. Hello po kay Ma'am Nenita. Hello there. Thank you very much po. Ayan, yes, Tutor Z. Ano po? Ano po yun? Yes. Bago ko ipapakita ito, shout out sa mga nanonood sa Facebook ko, pakipindot ng video, samahan niyo naman kami dito. Okay? Alright. So paki-share po actually sa akin din. Yung share ko sa aking Facebook. Paki-share po, paki-share please. Kasi may mga nanonood din dyan sa Facebook ko, puntahan niyo naman kami dito, sali kayo. Okay? So for the number 4, Tutor Marky, it's letter C, public storm warning signal number 3. Yes. And for the last question, Tutor Marky, do the honors. Alright. So number 5 question, where do typhoons that hit the Philippines mostly originated? Kung saan daw nanggagaling? So is it letter A, Indian Ocean, letter B, Pacific Ocean, letter C, South China Sea, or letter D, West Philippine Sea?
Yes. So Alright. bago mo basahin, Tutor Marky, yung mga ano, sabihin ko lang na kung sakali man na nami-miss namin yung inyong comment, huwag kayong mag-alala, binabalikan niya ni Tutor Marky lahat Yes. at hinahanap niya yung most active. Ayun. Alright, Tutor Kaya Marky, how kaya about sagot lang ng sagot diyan, 'no? mm, Yes po, Tutor C may Antique dito. Chavalet, Yes. Valenzuela, AB sabi niya, so naniniguro. So, but din mababasa ko pa dito si Lorenzo DRG, ayan, ano yung apelyido niya, DRG. Kay Charles Wow. Ganoy, letter B. Kay Laika Pagdangan na letter B. Stella Maris Lapus, letter B. As well as Emmanuel Tarosa, it's letter B. Justin Layug, letter B. Hello there. Okay, bagong pangalan ang aking nakita dito. Si Kyla Makapagal Casas is letter B. Ito na iba, Tutor C. Kay Daisy De La Cruz, letter C ang kanyang sagot, pero number 4 lang yung sagot na kanina. Number 5 na tayo, grade 8, no? Ayan. Kate So, Luis most Sablasa, hindi ko alam kung bago ito, Tutor Marky. Kate Luis Sablasa. Opo, bago. Ngayon ko lang siya Yes. na-meet. Alright. Ayan. So for this one, guys, grade 5, brothers and sisters and Tutor Marky, this is the Pacific Ocean. Alright, so Ayan. Tutor Marky, advanced naman yan. So basically, kung medyo nang hula-hula pa kayo, pag-aaralan naman natin, di ba? Okay, siya, Tutor C, i-shoutout ko lang kay Sir Mark Joseph Leongson. Hello there. So sabi niya, hi Sir Kevs. Ayan, Sir Kevs pa yung sabi niya sa akin. Hello there, Sir Mark Joseph Leongson. Good afternoon Hello, po. of course. Shoutout nga pala sa mga bagong Friendster ko dyan. Friendster. Facebook. Joke lang yon. Okay, Tutor Marky, lagay mo kasi yung Tutor Marky sa pangalan mo para madali kang hanapin. Okay, guys. Ayan. Okay, Tutor Marky, unang-una sa lahat, bago natin pag-usapan yung mga storm, signal, alamin muna natin, Tutor Marky, sino ba ang in charge dito? Di ba tayo, DepEd ang in charge sa atin. But when it comes to disturbance class, sa weather disturbance, ay yung tinatawag nating Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration. Ang tawag dito sa shortcut ay PAGASA. Kaya ako ni-emphasis, Tutor Marky, kasi nung tinuturo ko yan sa lower grade, ay medyo naliligaw sila ng pronunciation, PAG-ASA. So hindi siya PAG-ASA, it is PAGASA. Can you explain, Tutor Marky, yung nakasulat dito? So, from there po, when we talk about PAGASA, yun nga, nabanggit nga ni Tutor C, when we talk about PAGASA, that means Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration. Kumbaga, it is a national agency. Ito ay isang agency ng ating bansa na dedicated sa pag-provide ng information regarding sa pagbaha, sa typhoon warnings, public health, weather forecast, and advisories, and who monitors weather disturbances entering the PAR or yung Philippine Area of Responsibility. Kumbaga, itong ang ating agency na PAGASA, sila yung nagbibigay ng impormasyon sa publiko, sa ating Tutor C, sa ating mga ka-grade 8 learners, kung ano ba, kung may parating ba tayong bagyo, gaano ba to kalakas, kung dapat ba nating paghandaan yung particular na pag-ulan na ganito, and so on and so forth. Yes, of course. Ayan. Ang trabaho nila ng PAGASA, Tutor Marky grade 8 ay hindi lang para makita or bantayan, kundi bago dumating ay bigyan tayo ng preparation time at saka yung tamang preparation. Kaya nga may tinatawag tayong public storm warning signals, di ba? Kung hindi sumusunod yung mga tao dun sa tatamaan, dun nangyayari yung mga maraming di ba? Yung maraming namamatay, nasisira. Kaya nga maging seryoso tayo when it comes to PAGASA, alright? Yes. Di ba, Tutor C, ito din yung laging binabanggit ng ating mga weather forecaster kapag nagbabanggit, pag nagbabalita. So, yun po yun, grade 8 learners. Yes. Tet Merambil de Varas from, alisin ko yung mouse ko, watching from Division of Marinduque, Butansapa National High School. Hello po sa inyo, Tet Merambil de Varas. Hello po, Tet. So, paki-share po yan sa school nyo. Welcome po sa ating online tutorial session para mas madami po ang ating makasamang kapamilya. Wow, kapamilya, kapuso, kasiyensya dyan sa Butansapa National High School. That is correct. And Tutor Marky in grade 8, do you know which area is covered by the PAR? So in order para malaman natin saan ba yung PAR at bakit pinagtatalunan yung mga dagat-dagat sa paligid natin, do the following activities to find out. But basically, kami ni Tutor Marky gagawa, tapos sundan nyo na lang, okay? Alright. So Tutor Marky, please read the direction before we proceed. Ayan. So the directions, so plot the following table, plot the following points. So that is in table 1 on the map
which is a figure number 1. So connect the plotted points to identify the regions with the PAR or the Philippine Area of Yes. Responsibility. Very good. Ayan. Catleria Soriano, preparation daw pagdating sa pag-asa forecast. Okay, class, ito na yung unang activity natin. So, ang gagawin natin is, gagamitin natin tutor marquee itong mga ito. Yung points ay, yung points, of course, A, B, C, D, E, F. Ang latitude and longitude ay tinatawag na coordinates. Okay? Ang ibig sabihin ng coordinates ay kung saan magkukross, yun ang lokasyon. Okay? Ito naman ang ating mapa. So, ipapakita namin ni Tutor Marky kung ano at paano ang gagawin ninyo sa inyong activity. Okay? Are you ready, Tutor Marky? Yes, ready na po. Alright. So, for the points A, by the way, coordinates nga yung sabi ko kanina. Latitude, okay, north to south vertical. Yun yung pataas, class, ha? Yung binibilang nyo yung numbers pataas or pababa. Pag sinabi naman longitude, yun naman yung nakikita nyong pahigang mga numbers. Okay? So, yun ang ating susundan. So, for our point A, Tutor Marky, ano ang ating latitude at saka longitude? Ayan, medyo maliit po, Tutor C, hindi ko po mabasa. Okay. So, ako na lang kasi meron ako malaking screen. Yes, Okay, po. class. Dito, ang latitude natin ay 5 degrees north. Hawak nyo na yung module nyo kung sakaling hindi nyo pa nasagutan kasi galing to sa module. So, hahanapin natin yung 5 degrees north doon sa patayong mga numbers. Tapos, kunin natin yung pwesto niya. Yung longitude naman ay kukunin natin dun sa pahigang mga numbers. So, yung longitude natin na 115 degrees east ay ito. So, ang point natin, Tutor Marky and grade 8, point A, ay dito. Okay? So, ayun nga, hindi mo mababasa na pala, no? Hindi ako na ulit. Okay. So, doon naman sa B class, 15 degrees north. Yan. Tapos, 115 degrees east. Ito. So, ang point B natin ay dito. Gets ba? So, pag ginamit na natin yung mga sumusunod na yung class, ang point C natin ay dito, ang point D natin ay dito, at yung E at saka F natin ay dito. Nagets ba kung paano gawin? Tutor Marky, nasundan mo ba? Yes po, kumbaga para nag-i-intersect lang. Yes, kung saan nag-intersect, doon ang point na tinatawag nating coordinate. Ang tanong, Tutor Marky, in grade 8 ay nasaan yung Philippine Area of Responsibility? Siyempre, hindi naman yung mga dots, kundi yung nasa loob ng teritoryo. So, para makita natin yon ay pagdudugtungin natin yung mga lines. So, kung mapapansin nyo, Tutor Marky and grade 8, ay malaki yung teritoryo natin dun sa dagat, dun sa bandang kaliwa, di ba? So, pag pumasok dyan ang bagyo, tayo na ang in charge sa buong mundo, class. Ibig sabihin, kahit yung ibang bansa, sa pag-asa na nakikinig ng updates. Okay? Kaya nga tinawag na Philippine Area of Responsibility, Tutor Marky. And with this, Tutor Marky, I believe meron tayong question. Ayan, Philippine Area of Responsibility. The first question is, yan. Tutor Marky? Ayan, so from the question po na naka-post dito, yes or a no. Tama po ba, Tutor C? Ang kanilang isasagot. So the question is, if the typhoon is located at 17 degrees north, 138 degrees east, is it within the PAR or Philippine Area of Responsibility? Okay. Alright. So, yes or no? Yes or no. Ayan. So, kumbaga, ipa-plot lang nila yung yung binigay na coordinates kanina. So, hello there kay Zila Kizon. Habang hinihintay po nila, ang hinihintay natin ang sagot dito sa chat box. Kung yes or no lang ang sagot niya. So, hello there. So, kanina, Tutor C, di ba nakausap natin si Ma'am Tet? Ayan, sabi po niya ay sinishare daw niya ang mga online tutorial session natin. As well as dun kay Renaline Talosig Talamayan. Ayan. Hello po. Thank you very much. Sinishare din daw po niya sa kanyang mga students. Very good. Thank you so much. Para may matulungan tayo, Tet or Ma'am Tet. Hindi ko kasi alam kung teacher or ano eh. But the most important thing is may natutulungan tayong kailangang magsagot ng module. Alright, Tutor Marky, I got Aaron Ace Milo. Uy, very active talaga si Aaron. No, si Zesnar Pani, no. Familiar din. Emmanuel Tarosa, very good always, no. Katlea Suryanis, no. How about you?
Ayan, so kay Kyla Macapagal-Casas is no. So Samantha Galman Fajardo, no. Trisha May Marcelino, no. Beverly Joyce Lungayan, it's no also. Kay Charles Ganoy, no din po ang kanyang sagot. And Ayan. also Francine De Leon Panalangin. Of course, ang sagot dyan, Tutor Marky, is no. Kasi kung ipa-plot natin ng 17 degrees north and 138 degrees east, nandito pa lang siya sa labas. So, ibig sabihin, sinisilip pa lang natin at nakikinig pa tayo dun sa nagbabalita sa kabilang bansa. Kasi hindi pa atin yun eh. So, next question, Tutor Marky. Ayan. So for our second question, if the typhoon is at 18 degrees north, 125 degrees east location, is it within the PAR or Philippine area of responsibility? Ayan. Okay, so habang naghihintay tayo, baka meron tayong Ayan. So sagot lang po ng sagot sa ating mga grade 8 learners kasi syempre nakikita ko dito yung mga comments, no. Babalikan din namin yan. So ngayon meron din akong papel, may mga sinusulat din akong mga pangalan dito. Kung mapapansin nyo, may bigla ako nagmalikot ang ating ballpen. Sinusulat ko po yung mga pangalan na napaka-active na learners natin dyan. And also And doon sa thank you mga so teachers much. din po. Thank you very much Thank you so much na nagpapahiram pakikisama. sa amin ng picture nila para dun sa yung pag ina-announce natin. Yes po. Okay, Silene Clemente, good afternoon po, watching po from Santa Lucia National High School. Hi po, Tutor Hello there. Marky. Wala pang number 2. Emmanuel Tarosa, yes. Ayan, Clea meron na Soriano, dito. yes. Kay Sa'yo, Natalie Tutor Marky? Nicole Bautista, ang answer niya po niya is letter I is yes. Emmanuel Tarosa, yes. Katlea Soriano, yes. Francine Panalangin, it's yes. Kay Eliza Sawal, it's yes. Alright, si Katlea and also Dayan, it's letter yes. It's letter yes. It's yes. Ayan. Sabi po dito, si Ma'am Renalyn. Ito, hello po kay Ma'am Renalyn Talamayan. Yes po, ginagamit ko po sa klase ko yung mga videos dito o yung videos natin. And thank you very much po kay Ma'am Renalyn. Thank you so much po. Alright, so for the answer, Tutor Marky in grade 8, of course, tama kayo, it's yes. Kasi pag plinat natin yung 18 degrees north and 125 degrees east, it's actually over here, nakamalapit na masyado sa Pilipinas. Kaya tayo na ang in charge magbalita sa buong mundo ng nangyayari dyan. Okay, Tutor Marky, so I guess na-gets na nila yung pagpa-plotting, di ba? Yes po. So pag-usapan na natin to, meron ka bang idea, Tutor Marky, kung sino ito? Ayan. Iyan po ba ang isa sa mga hindi pala siya isa. Siya yung may pinaka most destructive typhoon. Tama po ba? Ito po yung talagang dito sumikat yung Pilipinas. Kasi kumbaga sakop niya yung buong bansa natin. Siya po ba ay si Super Typhoon Yolanda? Ayan. That is correct kasi nandun yung pangalan niya sa picture. Saka nakita ko naman napakalaki. Napakalaki nung Yun. circumference. Kaya at saka anyway, Tutor Marky, pagdating naman sa pag-ano ng bagyo, talagang yung pinakamalakas ang pinipicture, di ba? Yes, and po. si Yolanda ang pinakamalakas talaga sa history. And take a look at figure number 2, Tutor Marky, in grade 8. Sabi niya, ito nga, sabi nga ni Tutor Marky, ito si Yolanda. And take note, Tutor Marky, in grade 8, si Hurricane Rene din ito nung nasa ibang bansa pa. Kaya nga meron tayong mga modules na iba yung tawag. So si Rene at saka si Yolanda, iisa lang po, no? Nag-change lang na nationality. Kumbaga parang si Marites at saka si Marichu. Oh. Okay, so mula dito pag-usapan natin bago natin na pupuntahan yung tropical cyclone Tutor Marky in grade 8. Explain muna natin yung shape. Ano napapansin mo dun sa shape, Tutor Marky? Ayan, Tutor Marky, parang paano siya Tutor Z, ikaw si Tutor Marky. Ay, Tutor Marky, Tutor Z. Pati pangalan ako. Nata-typhoon na din ako, Tutor Z. Ayun, kumbaga parang kanan. Pakanan yung ikot. And the keyword is umiikot. Yes. Ikot lang. That is correct. So basically, guys, yung cyclone kasi, ang ibig sabihin nun ay yung umiikot. Kaya nga tinatawag siyang cyclone. Mamaya kung paano ba nabuo yung umiikot na bagyo na yan, makikita natin sa mga detalye. Okay? So cyclone, Tutor Marky? So according to this, cyclone in meteorology, it refers to any low pressure area with winds spiraling inward. So papasok ang kanyang ikot. That is correct. Explain ko, Tutor Marky, yung bakit low pressure area ang bagyo? Diba? Dapat nga malamig, mabigat. Bakit hindi high pressure? Kasi class, ang bagyo ay nabubuo kung saan magaan ang hangin. Diba, Tutor Marky,
hindi man natin nakikita pero tayo ay nasa ilalim ng dagat ng air molecules kasi. Okay? So yung air molecules ka, Tutor Marky and grade 8 ay may dalawang area, yung mabibigat na air molecules at saka yung magagaan. Yun yung low pressure area, yung magagaan, high pressure area. Pag low pressure, ibig sabihin magagaan, mag-aangat, di ba? Yung mga air molecules. Imagine niyo yung nawalan yung space. For example, eto Tutor Marky tubo, naging bakante. Ano ang mangyayari kapag may nabakanting space at may nakapaligid na mabibigat? Ano Yes. po, Tutor C? Yes? Imagine niyo yung isang for example, invisible na tubo, Tutor Marky. Yes po. Nabakante yan, tapos may nakapaligid na mabibigat. Anong mangyayari dito sa nabakante? Wala pong nangyayari. Kumbaga, walang air. Okay? Pero naging Wala, empty tahimik. space siya, Tutor Marky. Yes Naging po, empty may space. space. So, ang mangyayari dyan, class, ay katulad, Tutor Marky, no nangyayari sa CR pag filinash. At saka yung lababo, Kapag diba yung iniikot kapag din. pinuno nyo, yes, that is correct. Dahil nabakante yung low pressure area, dun papasok ngayon yung high pressure area. And tulad ng pagpa-flash, susundan nila yung shape nung bakanting space. Yun ang dahilan, class, kung bakit siya umiikot and at the same time, sa low pressure siya nabubuo. Naintindihan ba? Parang yung magaan tumaas, iniwanan nila to, pumasok yung high pressure. Kumbaga, Okay? Tutor C, paloob. Kaya pala paloob. Inward ang Yes. ikot. Hindi natin kasi nakikita pero actually parang empty space siya na tubo ng hangin. Okay? Yes po. Yun, nagets na natin kung Ayan. bakit siya umiikot. So, tropical cyclone naman ang pag-aaralan natin, Tutor Marky. Ano naman ibig sabihin ng tropical cyclone? So, ang kaibahan po niya, so pag sinabing tropical cyclone, it is a cyclone formed over tropical waters. That So, is kapag correct. sinabi mo, paano po, Tutor C, kapag sinabi ng tropical waters, ano po kaya yun? Yes. Ang ibig sabihin, Tutor Marky, and grade 8 ng tropical, wag yung waters, yung tropical lang, is yung mga hot region. Kaya pag sinabing tropical waters, these are the bodies of water doon sa hot region. Saan ang hot region? Yung tinatawag na doldrum or yung nasa itaas ng equator at saka nasa baba ng equator. So yung mga tubig na yon, doon madalas nabubuo ang tropical cyclone. At tinawag silang tropical cyclone, Tutor Marky, kasi tropical nanggaling sa hot waters. Tropical Kaya pala, cyclone. Tutor C, since ang Philippines is malapit sa equator, okay, right? Yes. Yung mga typhoons na dumadaan sa atin or nabubuo sa mga tropical areas is tropical Yes. cyclone ang tawag. That is correct, Tutor Marky, grade 8. Cyclone siya, pero dahil nabuo siya sa tropical waters, tropical cyclone ang tawag sa kanya. Alright, so Tutor Marky, mukhang sige, napatingin ako sa relo, nagsisimula pa lang tayo. Okay, Alright. Tutor Marky, go ahead, do the honors. Alright, so tropical cyclone and another thing is winds move in counterclockwise direction. That is correct. Counterclockwise. And bago yan, Tutor Marky, idugtong ko ito. Nababasa mo ba? Yes po. Okay. Alright, Go so cyclones rotates clockwise through in the southern hemisphere while anti or counterclockwise in the northern hemisphere. So magkaiba po pala yun sa northern tsaka sa southern hemisphere. That is correct, Tutor Marky. Kasi Tutor Marky and grade 8, naka-slant yung ating totoong Earth, di ba? So yung ikot niya, hindi talaga patay yung ganon. Naka-slant. That's why, iba ang ikot ng tropical cyclone dun sa taas ng equator at iba rin ang ikot nung nasa baba ng equator. So kapag ang cyclone na umiikot ay nasa ibaba, southern hemisphere, clockwise siya. Sumusunod siya sa ikot ng relo. Kapag naman sa northern hemisphere, yung nasa taas ng equator, siya naman ay kumokontra sa ikot ng relo. Okay? Alright. Okay, so ito dadaanan na sige, medyo muna tayo, Tutor Marky. Focus muna tayo ng konti kasi nga yung oras natin. Okay, so Tutor Marky and grade 8, meron naman kayong kopya nito. So ito ay yung categories ng iba't ibang bagyo natin, okay? So meron tayong 5 categories, Tutor Marky in grade 8. Siyempre yung una yung kayang-kaya pa naman, kaya pang daanin sa payong, habang yung isa ay yung magtago ka na, umakyat ka na sa bundok, di ba? So tropical depression, TD, tapos mas malakas ng konti, tropical storm, TS, severe tropical storm, STS,
Yung malakas na talaga na wag ka nang lalabas, wala nang pasok kahit saan, pati opisina, typhoon, TY, and super typhoon ang STY. Yan yung evacuation na talaga. Baka magkaroon ng storm surge. Daanan mo nga, Tutor Marky, yung kanyang maximum sustained wind kada category. Alright, so for our tropical depression, so meron tayong from 61, so up to 61 kilometer per hours. For the tropical storms, we have 62 to 88 kph or kilometer per hour. We have here the severe tropical storm, which is 89 to 117 kilometer per hour. And we have the typhoon, we have 118 to 220 kilometer per hour. And also, yung super typhoon, example nga natin yan si Yolanda, ay lumalagpas or nag-exceed na sa 220 km per hours. Yes. Ayan. And thank you, Tutor Marky. And para sa shortcut sa inyo class, tulad ng para paano ko siya ituro, tandaan nyo lang yung dulong numbers, okay? So 61, tropical depression, kaya pa ng payong. Yung 88, pag umabot na sa 80, syempre 61 yung isa, di 62 yung susunod, 88. Malakas-lakas na yan, may payong ka pero tinatangay ka na ng ng May kasama hangin. ng hangin. That is correct. 117, medyo wala nang pasok to class kasi pwede nang tumomba ang puno dito. Tapos yung 220, talagang wala nang pwedeng lumabas kasi lumilipad na ang mga bubong dyan. At ang super typhoon, nako, dilubyo na yan. Okay? Ayan. So take note nyo lang, Tutor Marky and class, kasi yan yung mga kinukuhanan ng sagot sa module. Yes. Okay, so note Tutor Marky and grade 8 as the wind strengthens or weaken, the category is upgraded or downgraded accordingly. Ang ibig lang sabihin nito grade 8 in Tutor Marky, magbantay sa radyo or sa balita kasi pwede naman siyang bumaba, humina, or pwedeng tumaas, okay? Or lumakas. Kaya nga sabi niya dito, alamin natin kung ano yung sitwasyon para kunwari kung humina, di safe na tayo, pero kung lumakas, kilos-kilos na, di ba? Tama ba, Tutor Marky? Yes po. Kaya syempre, iba yung pag-iingat din talaga, Tutor Z, ang ating gagawin whenever kung ano man yung kind ng cyclone yung dumating sa atin. That is correct, that is correct. Kaya nga seryosohin natin yung signal 1, 2, 3, 4, 5, ganun. Tutor Marky, do the honors. So we have here the term typhoon. So ito naman, ano ba yung typhoon? Cyclone ba? Tutor Z, Tutor Marky. So kapag sinabing typhoon, it is a common in the northwestern part of the Pacific. So within the northeastern part of the Pacific Ocean and also in the northern part of the Atlantic Ocean, it is an equivalent term of typhoon is the hurricane. In the Philippines, we can all categorize categories of tropical cyclone as bagyo. It may be tropical depression, tropical storm, severe tropical storm, or typhoon, or a super typhoon. So, bagyo pa din yung tawag natin. That is correct, Tutor Marky. Ang ibig sabihin lang ni Tutor Marky doon, kahit na may categories tayong 5, isa lang tawag natin, bagyo. Pero yung typhoon at saka hurricane, magkaibang region na yon. Kaya nga si typhoon, super typhoon Yolanda ay hurricane Rene sa kabila, di ba? Yes. Ano naman yung tornado? Yung tornado class walang kinalaman sa bagyo yun. Yun yung umiikot. Yung nakatayo. Okay? Pwede magkaroon ng tornado kahit walang bagyo. Kung nabuo siya. Okay, so let's go ahead. Ito naman, Tutor Marky, siguro ikaw dito na mabilisan. Ito na class yung ano bang ibig sabihin pag sinabi ni Pag-asa na signal number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Tutor Marky? All right, so we have here from the table number 3 and from our Pag-asa as our source of this information, here are the revised public storm warning signals. So we have here, kapag storm signal number 1 daw, so ito ay tumatagal ng 36 hours. So yung speed po nito ay 30 to 60 kilometers per hour. So ano naman yung impact niya? So walang damage and there is no to very light damage. So mula sa very light hanggang sa walang damage. So another naman is signal number 2. We have ito tumatagal ng 24 hours at ito ay may wind speed na 61 to 120 kilometers per hour. So ang wind po niya is light to moderate damage. And for our insert ko lang. Lead time yung kailan darating actually. Kailan darating. Yes. For example, PSWS 1 in 36 hours nandiyan na siya. Doon pa lang siya. Alright. So for our signal number 3, so 18 ang lead time niya, 18 hours. So ang wind speed niya is 121 to 170 and then moderate to heavy damage. And for our signal number 4, so ang lead time niya is 12.
So, ang kanyang wind speed is 171 to 220. So, ang kanyang impact is heavy to very heavy damage. And for our signal number 5, ayan, medyo malakas-lakas na to talaga. So, ang lead time niya is 12 also, more than 220 kilometers per hour. So, therefore, ang impact niya sa wind ay very heavy at to wind spread damage. So, kumbaga, Yes. ano na siya, kumbaga, Yolanda, ano na to, Yolanda Mm. level. Yes, that is correct. Kung ngayon, class, kung in real life application, Tutor Marky, kahit wag nyo na sigurong tandaan yung wind speed, sa totoong buhay pero tandaan nyo yung PSWS 1, 2, 3, 4, lead time kung kailan siya darating at kung gaano kagrabe ang impact. Kung mapapansin nyo, yung PSWS 1, 36 hours pa, mahigit sang araw pa bago dumating. So, okay pa naman, pumapasok pa tayo dyan. Pero kung mapapansin nyo yung public storm warning signal number 4, number 5, kalahating araw lang nandyan na, tapos todo ang bigat. So, talagang lockdown na yan sa inyong mga bahay at umakyat na kung merong pang chance umakyat, di ba? Tudor Marky? Yes Okay, po. okay, Tudor Marky, eto, iisa-isahin natin to pero mabilisan na lang para makapunta na tayo sa lesson 2. Okay, yung practical. So, ano ba yung dapat gawin kapag merong PSWS 1, 2, 3, 4, and 5? Una na ako, Tudor Marky. Yes po. Okay, pag public storm warning signal number 1 class, makinig lang sa radyo, di ba? Baka naman mawala na yung bagyo. Tapos tingnan nyo na yung bahay nyo kung kakayanin pa. Ulan lang naman yan tapos every 6 hours daw, bantayan ng ang balita. So very common, Tutor Marky. Wala pa tayong problema sa public storm warning signal number 1. How Kumbaga, about Tutor, yung signal number 1, ito ay may kuryente pa tayo. Yes, at umuulan pa. Yun pa yung sa public school, Tutor Marky, pumapasok pa tayo kahit umuulan. Kaya kawawa rin naman yung mga bata. Kaya lang, signal number 1 pa lang. Public storm warning signal number 2 naman ngayon. Alright, so for our public storm signal, warning signal number 2, syempre we should be attentive and syempre yung attention natin sa kung ano ba yung latest position, kung saan ba yung bagyo, saan ba punta yung bagyo, kung gaano ba siya kabilis. Ayan. So second one, so general public traveling by sea and air are cautioned to avoid unnecessary risks. So wag na siguro magtuloy pa kung tayo ay magta-travel through sea and air. And also number 3 is to protect properties before signals are upgraded. So another thing is number 4, board up windows or put storm shutters in place and secured fasten it, stay at home. So yun ang pinaka-importante, stay at home kapag public storm warning signal number 2 na tayo. Okay. So para shortcut, Tutor Marky, 1 to 5 bantayan ang radyo for updates. Sa number 2, ang shortcut lang dyan is mag-ingat na kung tayo magta-travel at kung maaari, wag nang lumabas ng bahay, di ba? Kasi nga papalakas na yan Malay mo biglang lumakas to signal number 3. So sabi ko nga, bantayan ang radyo tungkol sa balita at manatili sa bahay. Kung sakaling delikadong lugar, mag-evacuate na po tayo at huwag lalapit sa mga dagat, mga ilog kasi hindi na natin alam ang mangyayari. At kung malakas ang bagyo, may eye, yung gitna na parang walang bagyo, mas malakas po yung likuran niya kasi gitna yun umiikot, di ba? So, yun po ang signal number 3. Mas matindi ang hangin. That is correct. So, bottom line, signal number 3, sa bahay lang, mag-evacuate at saka wag lalapit sa mga dagat. Okay? Signal number 4, Tutor Marky. Alright, for our signal number 4, so syempre, ito yung pinaka-importante na lagi namin binabag ni Tutor C kanina. Stay in a safe house or kumbaga, kung okay naman yung or stable naman inyong bahay, wag na po tayo lumabas ng bahay at doon na lang po tayo magstay. Kung kayo naman ay nasa evacuation centers, alright, so kayo ay talaga din magstay kasi yun yung mas safe na lugar na ibigay po sa inyo. So all travels and outdoor activities should be canceled, of course, kasi sobrang lakas na ng hangin yan. So talagang hindi na pwede talaga lumabas. And also, kailangan dito is makinig ng inyong radyo, kung ano man, kung TV, kung any sources of informations, kung ano ba talaga yung latest sa news regarding the bagyo or the typhoon. That is correct. Pansinin nyo, simula signal number 2, warning na daw yung travel sa dagat and hangin, no? Signal number 3, number 4, wag nang tumuloy. Delikado na. Dahil ang susunod ay signal number 5, talagang
no comment na ako dyan. Kasi talagang Ayan. huwag ka nang lalabas kung matibay ang bahay, pero kung lulubog yan o magigiba, mag-evacuate na po kayo. Dahil 12 hours lang, kalahating araw, nandyan na si Yolanda or yung katulad ni Yolanda. Okay? Alright. Alright, sana naintindihan nila Tutor Marky. So, mabilisan na lang ito. Ako na lang mag-Tutor Marky para doon na tayo sa lesson number 2. Ito pong nakikita nyo guys ay 4 na epekto ng tropical cyclone pero hindi naman kailangan sabay-sabay. Depende sa dala, di ba? Pwedeng strong winds, okay, na makakasira ng mga paligid, bahay, mga puno, lilipad, tornadoes, hindi naman sana mangyari yan yung umiikot na po, ipo-ipo, okay? Rainfall and flooding, yan yung syempre kung mabigat ang ulan at saka yung magbabaha, lalo na sa Manila area. Sa inyo ba, Tutor Marky, nagbabaha ba dyan? Yes, dito po actually sa Kalumpit talaga naman. Kahit signal number 1 or 2, yung mga kasi mababa yung lugar sa amin, Tutor Z, yung mga from Nueva Ecija dito dumadaan. Ay dito napupunta sa bandang Bulacan area. Yes. And the storm surge naman ay yung may kinalaman sa baha, Tutor Marky, yun yung ganito lang yung baha tapos biglang lampas ulo na. Yes. Yun yung tinatawag na storm surge. Kaya nga, bantayan ang signal numbers kasi baka mamaya ay nakalubog ka na kanina, nasa tuhod pa lang yung tubig, di ba? Okay. So, para sa end ng ating lesson 1, kasi shortcut lang naman, Tutor Marky, in lesson 2, always, kahit walang bagyo, Tutor Marky, walang lindol, mag-ready tayo ng emergency kit kasi hindi natin malalaman kung kailan di ba? Kailangan meron tayong pagkain, tubig, cellphone. Wag na maglagay ng mga pabango dyan o kaya pang makeup kasi hindi na kailangan maging maganda habang lumalangoy sa putik. Okay? Ayan. So, Alright, so Tutor C, so time check naman po tayo. Time check. Ayan. Okay, backstage, konti na lang ito. Okay. Activity number 3, study the map showing the track paths. Tutor Marky and grade 8, kayo po ang sasagot nito. Actually, bibigyan lang namin kayo ng guide kung paano. Okay? Kasi nung akong sumasagot nito, Tutor Marky, hindi ko na mabasa yung mga nakasulat. Alright. So, ang clue dito, Tutor Marky in grade 8, tingnan nyo yung laki ng mga bilog. Okay? So, kasi yung malaking bilog, yun yung malakas, di ba? Yung maliit, ganyan. Tapos, nasaan yung ganitong size? Nasa loob pa ba? Nasa labas pa ba? So, ganun ang gagawin ninyo. Tulad nitong, where did the 3 tropical cyclones form? Okay, kung mapapansin nyo, Tutor Marky in grade 8, meron tayong rubric sa baba kasi pwede namang kanya-kanyang sagot dyan. Okay? Si teacher hindi pwedeng maging choosy kasi ang mahalaga ay naintindihan natin at may express natin ang ating sarili. Okay? So, ganun ang pagsagot ha. Hindi nyo nababasa pero gamitin nyo yung drawing kung ano yung pwedeng makuhang clue doon. Okay, what I have learned, Tutor Marky, mukhang hindi na talaga kasya yung lesson number 2. Anyway, talagang siksik naman na itong di ba? Alright, so Tutor Marky, last activity na natin to, what I have learned. Go ahead. Alright. So, for direction, grade 8, isang mabilis na sagot lang tayo. Alright, for question number 1, so blank are classified as hurricane and typhoon, depending on the area where they are currently located. So, grade 8, so sagot po tayo para makita po namin at mailista ko din kung kayo ay pwede po nating ilagay sa Tuty of the Week. So, hintay lang po natin ang ating flood comments sa ating question number 1. So, what I have learned. So, ano kaya yung sagot dito sa number 1? So, hintay lang po natin. So, isang mabilisan lang. Ayan, si Stella Maris Lapus, ang sagot niya is typhoon. Ang sagot niya ay, typhoon. Kay Paul Makalalad naman ay cyclone. So, kay Honey, typhoon ang sanyang sagot. Kay Samantha, kay Charles Ganoy, kay Kimberly Maningas, alright, typhoon ang sagot niya, as well as Emmanuel Taroza. Tutor Z? And the correct answer, Tutor Marky, and grade 8 is, of course, tropical cyclone. Ayan. Alright. Okay, tropical cyclone. Pero syempre, si teacher na bahala sa inyo dyan. Okay. Number 2, hurricane develops in the blank of the Pacific Ocean. Medyo kasi mahirap to, Tutor Marky, pag walang kopya Alright. So, habang hinihintay natin, Tutor Marky, teachers, meron kami lalampasan kasi wala na po kaming time, pasensya na. Pero, the PowerPoint is available, di ba, sa DepEd Commons? Yes. At magagamit nyo po ito, teachers. Kompleto yan hanggang dun sa assessment part mamaya. Okay, Tutor Marky, number 2.
Alright, number 2. So, hintayin lang natin yung sagot ng ating mga grade 8. So, ano kaya hurricane develops in the blank of the Pacific Ocean? So, according to Lai, kapag nanganan, it's cyclone, sir. Okay? Okay. Pakita So, na let's... natin. Alright, sige po, Tutor Z. So, let's see. Northeastern. Kasi Northeastern. So, location yun. northeastern of the Oo. Pacific Ocean. Yeah. But don't Alright. worry guys, yung assessment, kaya nyo yun. Tailored fit yun para sa inyo. Number 3, there are 5 categories of tropical cyclones, namely tropical depression. Yung 5. Anong nawawala dito? Tutor Marking grade 8. Tropical depression, tropical storm, severe tropical storm, blank, and super typhoon. Ano yung nawawala? Ano kaya dito? Tropical depression, tropical Ito, cyclone. kaya nyo grade 8. Laika, Emmanuel, Kimberly, kaya nyo ito. And everyone. Yun lang Alright, for number 3, ano kaya? So talaga namang, ayan. So sabi ni Francine, it's typhoon. Kay Beverly Joyce Lungayan, typhoon. Emmanuel Tarosa is typhoon. Natalie Bautista, typhoon din kanyang sagot, Tutor Z. Yes, alright. Tingnan nga natin kung tama kayo dyan at tama kayo dyan. Alright, very congratulations. Good. Ayan, mas madami ang kanilang correct answer dito sa question number 3. Alright, for our question number 4, so blank is a national agency assigned to give warning signal over locality who will be affected by a tropical cyclone. Ayan, medyo madali to, Tutor C, kasi ito lang din naman ang national agency na laging binabanggit ng ating mga weather forecasters. So gaya nga ng sinabi ni Emmanuel Tarosa, ayan, Pagasa daw. And also, we have Beverly Lungayan, Pagasa. And Stella Maris Lapus, Pagasa, as well as Aaron. And hindi ko na nabasa yung pangalan niya. Okay, sabi ni Aaron. Alright, so ang sagot dyan ay Pagasa, of course. And for the last question, Tutor Marky, ko na. Alright, so blank may include but not limited to water, food, cellular phones with charger and power bank. So transistor, radio and batteries, whistle, flash flood or flashlight, personal hygiene items, and important documents. So blank may include. Blank, kumbaga pag pinagsama-sama ba, Tutor C? Oo. Okay, ano ang tawag doon? Maraming pwedeng pantawag dyan, class. So kung anong lilitaw na tamang sagot, basta ganun ang idea ng sagot nyo, is correct dapat yan kay teacher. Meron na ba para pakita na natin? Puro pag-asa ang kanilang kinokong. Ayan, sabi ni Aaron Ace Milo, emergency kit. Sabi naman ni Stella Maris Lapos, survival or emergency kit or bag. Okay, ang tamang sagot dito, Tutor Markin grade 8 ay emergency kit or survival bag. Dapat lahat, basta ganon, pasok yan. Ito yung lesson 2 class. Tungkol lang yan sa anong mangyayari kapag nasa landfall na. Unfortunately, kailangan kong daanan. So anyways, mga teachers, available po ito sa DepEd Commons. Binibigay po namin ito. So gamitin po ninyo just in case na gagawin nyo to, kailangan nyo sa RBI. Okay? Pero syempre, ano nila? Anong tawag doon? Yung i-personalize. Alright, ayan. And, so, yes, Tutor Marky, you were saying? Ayun, so gusto ko lang po magpasalamat sa ating mga teachers and students na talaga naman tumututok sa ating online tutorial sessions ngayong hapon. Talagang And speaking of that, Tutor Marky, speaking of that, tapos na tayo sa Understanding Typhoons. Next week episode ay Tracking a Typhoon. Ayan. At yung babanggitin mong mga committed last week, katulad ni... Ayan. So, congratulations sa ating mahusay teacher of the quarter 2, week 3. So, thank you very much po kay Sir Sids Monteras Caraga from Ag2 Cop Elementary School from SEO Astuarias. So, ito ay sa Cebu, Tutor Z. Congratulations, thank sir. You so much, sir. Thank you so much. And hopefully, nandiyan ka rin next week. Alright. So, sa ating mga mahusay schools of quarter 2, week 3 last week, ay congratulations po and thank you very much sa Ingud Ramona Integrated School, sa Partida National High School, Santa Lucia National High School, Ramon National High School, at sa Kanaan East National High School. Alright, thank you very much po. So, syempre yung certificates po nito mga nababanggit po natin is ibibigay po natin. So, at the end of the second quarter. So talaga nakaipon lang po yan. Ito na. Ayan. Ito,
Thank you very much. Ito last week, ito yung hashtag earthquake waves. Sila yung mga nag-post sa ating Facebook gamit ang ating hashtag earthquake waves. So thank you very much kay Kyla. Ayan, meron din kay Francine De Leon Padalangin and kay Emmanuel Taroza. Ayan, thank you very Wow. much. Ayan, mahusay share of quarter 2, week 3. Meron pa yan, Tutor C. Okay. And kay Angel, ano yan, Tutor C? Ayan, kay May Angel. Espilio. Ayan, kay And Laika, Laika. Oh, si Galang Laika. Pagdangalan. Ayan. So Yes. ngayon, ang ating hashtag is hashtag typhoon. Okay, do not forget on that. Ayan. Alright, mahusay nakikita ko, Tutor sa quarter 2, yes. week 3 naman tayo, Tutor Marky. Ayan, congratulations ko Laika G Pagdanganan. Ayan, print screen para may ma-upload po kayo at ma-my-day kayo. Kay Nadine D. Manabat, thank you very much. Congratulations. Kay Paul Vincent Makalalad, congratulations. Kay Lindsay Denise Maningas, congratulations. And kay Charles Daniel Ganoy. Talaga namang nakikita ko yung mga to kanina, Tutor C, na talagang very participative at nakikita ko nagko-comment at nagsasagot sila sa ating online tutorial. Kaya nga sabi natin, Tutor Marky, kung sakali man nalalampasan namin ng mga comments ninyo, binabalikan ni Tutor Marky yan. Isa-isa. Alright, Tutor Marky. So I guess we're done for this week. And pasensya na kung di natin natapos. Anyway, siguro isingit ko ng konti next week yung na-miss natin, and yung PowerPoint is available sa DepEd Commons. So for the meantime, guys, thank you so much to the Tutor Z from SDO Tarlac Province together with I am Tutor Marky from SDO Bulacan, at laging tandaan sa Hagham, kayo ang bida. That is correct. For comments and suggestions, email us at edtech@deped.gov.ph. Up next, together with Tutor Kevin and Tutor Bandong, is Science 9. God bless everyone. Stay safe. Class dismissed.